umaga sa inyong lahat. At magandang gabi naman po sa ibang mga bansa dyan, sa ibang lugar. So ngayon po nandito naman po tayo para ipagpatuloy natin ang pagpipishing natin. So sa ngayong araw po na to, kagaya ng sinabi ko kahapon na magbabangus po tayo. Ngayon sasabihin ko po sa inyo kung paano ang setup ng pagbabangus. Guys, unang-una sa lahat, syempre po, meron tayong rod and reel. Gamit po natin ang rod and reel. So, pag may reel po tayo, syempre po meron tayong line na gagamitin ng pagbabangus. Ang line po natin na gagamitin, syempre po, yan, kailangan meron tayong sinker o pabato, merong hook o taga, at merong floater o palutang na tinatawag sa atin. Ang gamit ko pong hook sa isang line ay 5 piraso. 5 piraso po siya kasi po, bakit? Kasi po ang bangus po ay pag nag-i-stray po ng pagkain o naghahanap ng pagkain ay hindi po nag-iisa, hindi nagdadalawa, kundi isang grupo po sila. Marami po silang grupo. Pag marami po tayong hook, mas malaki po ang chance natin na makahuli ng bangus dahil maganda po ang attraction sa kanila dahil maraming pagkain. So, agad-agad nilang kakagatin. At minsan makaka-hook up po tayo ng 1, 2 o 3 sa isang cast po lamang, sa isang tapon lang. Pag angat natin 2 o 3, minsan 1, depende po yon sa grupo ng bangus, no? Pag masyadong gutom, masyado silang attractive sa pagkain. So, guys, kung mapapansin nyo, itong floater na to, meron po siyang swivel, baba at taas. Ang trabaho po ng swivel ay para po hindi magbuhol-buhol ang ating main line dito sa rod natin, at itong main line papunta po sa sinker na may mga kasamang hook para hindi po nagbubuhol-buhol. Kasi po ang bangus, pag nahuli nyo, pag na-strike nyo, masyado po siyang malikot kung saan-saan po siya pupunta. So dapat po mailaro ng swivel kung ano po ang gustong lugar o saan pupunta ang isang bangus. Okay? Sana po nasusundan po tayo. At eto po namang mga hook na to, guys, sa 5 hook, hindi po masyadong magastos. Kasi po ang pain lang po natin ay tinapay. Sliced bread po ang ginagamit ko. Kasi masyado siyang malambot at madaling ikabit sa hook. Sa hook po natin na gamit, ang hook po natin na gamit ay 9, 7 or 6. Maliit lang po ang hook natin na gagamitin. Kasi po kung bakit? Dahil po ang bangus po ay maliit na bibig lamang. Maliit lang po yung bibig niya. So pag maliit po ang hook na gamit natin, madali niya pong malulon. Malulon ang pain, nakasama ang hook, madali po siyang mahuli. So ang paglalagay po ng pagkain o tinapay, sliced bread dito po sa hook na ito ay madali po. Kukuha lang pa tayo ng isang maliit na piraso. Sana po nakikita nyo, no? Sana nakikita nyo. Ang hook po na to, lalagay nyo lang. Tapos, iikot nyo lang po. Iikot nyo lang. Tapos, i-press nyo lang po siya. I-press nyo. I-press nyo ng i-press hanggang tumigas at maging solid yung pagkakakapit niya sa hook, no? Para pag tinrow natin siya, pag lapag niya sa tubig, hindi po agad natatanggal. So magiging ganyan po siya. Magiging ganyan siya. So pagkagat ng bangus, kasama yung hook, mahuhuli na po natin siya. So guys, ang ito po, dapat po meron po tayong sinker na gamit, ha. Kailangan po natin ng sinker kasi po, ang sinker po naman, kailangan paglapat ng sinker o pabato natin sa ilalim, ito po lulutang, banat na banat po yung line natin. So ang tendency po ng lahat ng hook natin, nakaunat lahat, nakaunat. So may mga pagitan po silang maganda sa bawat isa. So hindi po nagkakabuhol-buhol, kaya po gumagamit tayo ng sinker o pabato at saka palutang. So at guys, no, tandaan po natin ang pagtuthrow po ng rod natin dito sa floater natin, hindi naman gaanong malayo, hindi gaanong malapit. Katamtaman lang, depende po sa lugar o sa spot na pagbabangusan nyo.
So, guys, sana naunawaan nyo, no? Sana nakakuha kayo ng idea sa aking nakaalaman sa pagbabangus. So guys, no? Minsan po meron po tayong tutorial para dito sa pag setup ng pagbabangus. Kung mapapansin nyo guys, wala pong kanyan, wala pong dugtong. Gamit po natin yung T-nut, no? Mainline natin tapos T-nut ang ginagamit natin. So hindi makita, no? So maganda sana kung nasa tayo, nasa magandang pwesto. Kasi guys, kung mapapansin nyo, nasa rooftop tayo, no? Tapos ito yung mga nabingwit na mga kapatid ko. Sa machine po galing. Binibingwit nila sa machine, yung nilalaglagan ng piso, tapos nabibingwit po nila. So ayan, na washing na po, pinapadry na lang nila. So ayan guys, no? Ayan yung pagsisetup natin ng pagbabangus. So sana guys, nakapulot kayo ng konting kaalaman sa pagbabangus. So sana magamit nyo ito kung saan man kayo magpunta o gusto nyo mambangus sa ibang lugar. Sana nakakuha kayo ng idea. Ayan po ang pagbabangus natin. Okay guys, ito po sa mainline na, huwag nyo kalimutan. Ito po ang nasa mainline natin na galing sa rod. Okay? Tapos throw na po natin pagkatapos nun. So guys, hanggang dito na lang, no? Kasi pag nagtanghali mamaya, ubusin lang natin yung kape natin. Sibat na tayo. Fishing time. Thank you guys. Bye. So guys, kada-drop lang, no? Isang bangos agad na huli natin. So maganda po yung size na to. Ayan guys, bangus, fresh na fresh.
siya nga pala, no? Habang naghihintay tayo ng may kakagat na isda, no? So marami naman slice tayong nadala na tinapay. So habang iniintay natin na kumagat yung isda, tulungan na lang natin kumain. Guys, ito, no? Ito, peanut butter. Kasi minsan guys, nakakainip talaga, no? Lalo na kung hindi masyadong kumakagat yung mga isda. So hintayin natin talagang may kumagat na isda. So habang naghihintay tayo, so kailangan natin libangin yung sarili natin sa pagkain. So eto guys, palamanan natin. Sayang naman, no, kung hindi mapain lahat, no. So kainin na natin. Okay guys, so kain tayo. Yummy. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! 2 hours later. Hello guys, so naka 2 hours na tayo, no? So hindi na naulit yung kumagat sa atin na bangus kanina. So nakaisa lang tayo, pero at least okay, nakahuli tayo. So hindi pa naman kasi season ng bangus ngayon, no? Ang season ng bangus dito sa lugar na to is July, August. So ngayon masyado pa tayong maaga, pero okay lang guys kasi tinry lang naman natin, no? So 2 hours wala nang kumagat, so isa lang ang nahuli natin today guys. So sana sa susunod natin na punta rito, ibang species naman ang mahuhuli natin na isda. So try natin ulit yung squid at saka yung shrimp ulit. So guys, thank you sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag po kalimutang mag-subscribe, like, and share po tayo. Updated po kayo sa lahat ng ating video sa susunod pa. Maraming salamat po ulit sa aking mga kababayan at sa aking mga kaibigan. Maraming po salamat sa inyong lahat. Bye!